Hello guys, welcome back again to my YouTube channel, and for today's video is hindi lang to a day in my life vlog kasi it's about 10 times or 10 days experience namin sa immersion. And hindi ko naman lahat na film kung ano yung mga ginagawa namin. Kasi syempre limited lang din yung paggamit namin doon ng phone. Sa video na to, makikita niyo na parang limited lang yung mga videos or putol-putol kasi minsan kailangan namin yun hindi gamitin yung phone. Tapos, syempre para lang may update sa inyo, nagpi-film pa rin ako kahit konti lang. Pero guys, you don't have to worry naman kasi minsan yung paggamit ko ng phone is allowed by my teacher or supervisor ba tawag dun? Ewan, basta may yung teacher ko kasi wala naman ako minsang gawa and natatapos ko naman agad yung mga pinapagawa sa akin. About sa experience namin dito sa immersion, no, nakaka-enjoy siya. Minsan, sa dulo ng araw parang nakakapagod tingnan pero super saya namin kasi nakikilala namin yung mga kids and marami akong nakikilala na nagiging parang ka-close ko or nagiging malapit sa akin. Sa mga oras na nga to pala is may mga kasabay kami nung umuulan na magtatay sila and doon ko lang na-realize din ulit na kahit pala yung may mga kapansanan, wala talaga makakahadlang sa kanila para lang may matutunan, no? Kahit umuulan, kahit malayo sa kanila yung school, talagang sisikapin nila kahit anumang klima or kalagayan nila. And nakaka-proud, no? Kasi kahit na sa maikling oras lang namin or araw na nanatili sa kanila, super dami ko talagang natutunan and marami akong na-realize sa buhay. Yung part ko naman dito sa immersion is hindi siya mahirap kundi parang kapantay lamang ng mga ginagawa ng iba. Ang sa akin lang, wala akong mga kids na binabantayan sobra kasi nasa office lang ako, halos mga teachers, visitors yung mga nakakasalamuha ko. So, kailangan ko maging presentable and respectful and yung alam mo yung consistent ka sa sarili mo kasi lalo na mga teachers yung mga nasa paligid mo, kailangan mo talaga na parang i-place yung sarili mo, ilulugar ka nun. During nung sa work immersion, marami talagang nagsasabi sa akin, "Ma'am, saan ka po nakapwesto? Ma'am, ba't di ka po namin nakikita?" Kasi madalas lang akong lumabas or parang break time and kapag wala nang ginagawa, nagpapaalam ako sa teacher ko or minsan pinapalabas niya ako para tumulong sa mga classmates ko. Yung parang naging role ko sa immersion na to is to make students happy, joyful, hindi sobrang lungkot, kundi yung patawanin lang sila. Hindi pa na-strict, pero sabi nila nung una kasi tinawag ako ng mga classmates ko nito nasa office ako and hindi pa ako kilala ng mga students. So, alam nila ng mga kaklase ko na kaya kong mag-handle ng students kasi malakas yung boses ko and medyo kinakatakutan ako ng mga bata doon. Hindi pa nila ako kilala nun and medyo makukulit talaga daw yung mga lalaki, ganyan. So, ang nangyari, sinusungitan ko sila na may, alam niyo yung may halong joke para kahit na nag-uusap kami na parang sinusungitan ko sila, hindi sila super na matatakot sa akin. Alam niyo guys, yung mga bata naman kasi super malapit talaga sa akin pero yung kahit mga lalaki, makikita niyo siyang napapaamo ko kahit na super kulit daw, ganyan. Nakikinig sila sa akin kasi hindi ako yung parang
one role lang kasi parang in real life ko talaga yung situation sometimes. Lalo na syempre ako is isang panganay and kailangan talaga ng malaking pag-unawa, 'di ba? May mga bagay kasi na pwede nating masolusyonan sa iba't ibang paraan, 'di ba? Hindi lang yung mag-stay tayo sa isang paraan or solusyon, kailangan din nating subukan yung ibang strategies, 'di ba? Para mas, alam niyo yun, yung mas maraming pag-asa, mas maraming gawa. Yan. Kasi for me, yung chances naman, hindi mo siya makukuha kung hindi mo susubukan. 'Di ba? Maraming iba't ibang personality sa buhay ng iba't ibang tao. May mga masusungit, may mga malulungkot, palaging umiiyak, madalas galit, may mga pagod, at may mga masarap ang buhay. Ang kailangan mo lang kapag napunta ka sa isang place, huwag mo silang husgahan agad, kundi mas dapat unawain mo sila kesa imikan mo siya ng kung ano-ano. Kumbaga, empathy yung kailangan mo kapag ka nasa lugar ka na hindi ka familiar. Guys, for me, mas malakas talaga yung kapit ng faith, respectful, empathy, acknowledge, and syempre yung pagiging friendly mo sa ibang tao. Kasi kung halos lahat ng makakasalamuha mo ay susungitan mo, parang mas kukunti yung tao na mag-a-approach or parang makaka-appreciate nung ginagawa mo para sa kanila. Based dun sa experience ko sa immersion na to, no, hindi naman naging mahirap yung pakikisalamuha ko sa mga kids kasi super friendly nila, may respeto, yung iba medyo may mga bad words, pero syempre hindi natin yun i-consider na kasalanan kasi lumaki sila dun sa ganong community eh. May mga natututunan sila online, lalo na nakakapag-cellphone na sila and nakakagamit na sila ng mga social media accounts sa TikTok, sa Facebook, sa mga reels, 'di ba? Marami na silang mga napapanood kahit mga bata pa sila. Syempre, yung mga kids naman is about to parang mag-enjoy, mag-adventure pa lang, mag-start ng journey nila, yung matuto, and magkaroon sila ng maganda kinabukasan, di ba? Syempre, nagbi-build pa lang sila kasi mga bata pa lang sila. Hindi pa nila gaano naiintindihan yung mga salita, gaano. Pero syempre, yung mga pang-araw-araw naman nilang salita is iba na sa mga natututunan pa lang nila. And now guys, if we're talking about challenges naman na kinaharap ko during this 10 days of work immersion, super dami kasi una pa lang, akala ko talaga hindi ko siya matatapos ng walang absent kasi there's have some financial problems din kasi tulad ko in my situation kasi lalo na malayo yun sa place namin and hindi ko siya kayang lakadin kapag wala na akong pera sa bulsa ko na nadadala. Like, yung school kasi dito sa amin is malapit lang sa amin. Kaya ko siyang lakadin pa uwi at pabalik. So, hindi ko siya kailangan gastusan ng super daming pera or maglabas ng pera na sobra-sobra. Simula pa lang talaga nung una, iniisip ko na agad yung magiging mga gastusin ko sa pamasahe kasi okay lang na hindi ako kumain ng mga lunch, recess, ganun kasi kayang-kaya ko naman yung tiisin lalo na meron naman akong water and nakakabili naman ako ng kahit isang biskwit kasi meron naman akong pera pero mas iniisip ko lang talaga na mag-save para sa kinabukasan ko or para sa bukas na pagpasok pa. Kasi what if yung father ko hindi makauwi kasi meron siyang trabaho? What if wala akong mahiraman next day for the next ambagan or para sa next na mga bibilihin?
kikip talaga ako ng pera para sa sarili ko and para mabawasan yung mga pera na hinihingi ko sa papa ko, lalo na marami kaming mga expenses dito sa bahay na kailangan mas paglaanan ng pera. And the second challenges na naranasan ko dito is yung pagod na rin kasi 'di ba malayo yung biyahe, kailangan mong gumising ng maaga para makaabot ka doon in time, pero kahit ano talagang gawin kong aga, nalilate talaga kami once na nandun na kami sa sakayan. Kasi syempre hindi naman namin kaya na utusan yung driver if kulang yung pamasahe namin na maiibayad dun sa papunta naming lugar or pupuntahan namin. Kasi sa situation dito sa amin, hindi kami pwede umalis ng mag-isa lang kung malayo yung biyahe kasi mahal yung pamasahe. Kaya ako, bilang isang nagtitipid or parang naglalaan din ng pera sa ibang bagay, mas pinipili namin na mag-intay na lang ng kasama or kasabay para bawas gastusin din. By the way guys, pasensya na kayo kasi merong manok talaga na nakikisabay sa pagsasalita ko ngayon. Nagsasagutan sila ng manok ng kapitbahay namin. And anyway, back to the video. Lagi naman ako nag-enjoy kapag pauwi ako kapag may nakakasabay akong friends or mga students ko kasi kinikwentuhan nila ako, "Ma'am, saan po kayo nakatira?" Ganyan. Or about sa mga teachers nila, sa mga experience nila dun sa school na yun. And it sounds fun, and kapag nakakauwi na ako, nagpapahinga ako, nare-realize ko na hindi pala mahirap na makipagkaibigan sa ibang tao, lalo na kapag wala kang masamang intention sa kanila, kundi parang mag-enjoy lang din. Pero dapat hindi mo pa rin kalimutan yung mga goal mo kung bakit ka nandun sa lugar na yun. Mahalaga din na isipin mo yung mga regulations and parang mga rules nila dun sa place na yun. Kung pwede ba siya sa'yo or kung kaya mo ba siyang gawin. Pero dahil yun ay rules, kailangan mo yun gawin para hindi ka na rin mapahamak or magkaroon ng problema kung darating yung chance na magkaroon ka ng kaaway, kagalit sa isang lugar. Kasi kung kumikilos ka naman ng tama at wala kang nilalabag, mas malaki yung possibilities na malayo ka sa kapahamakan or parang mga problema dun sa lugar na yun. Yung pang-apat naman na challenges ko is yung climate na rin or yung parang weather ko dun sa isang place kasi yung may mga chances na malakas yung ulan dito sa amin, tapos pero pagdating naman namin dun is hindi na siya ganong malakas yung ulan or hindi siya umuulan. So parang ang nangyayari, nalilate kami and nagbibigay kami ng reasons na parang hindi valid kasi kung tutuusin nga naman na kung totoong umalis kami ng maaga sa isang lugar, mas dapat maaga ka rin darating dun sa lugar na pupuntahan mo. Pero dahil nga hindi natin nasasabi yung panahon, yung oras, and yung mga nangyayari, may mga chances din talaga na may maa-adjust na oras and meron ding sosobra. And kumbaga, hindi talaga natin masasabi kung ano yung mga pwedeng mangyari, kaya kung maglalaan ka ng oras para sa isang bagay, mas maganda na magbigay ka din ng oras para sa pag-a-adjust. Ewan ko lang din kasi for me, kapag mas focus ako dun sa isang bagay, hindi ko namamalayan yung oras, so nagiging mabilis lang siya. Pero kapag naglalaan ako ng oras and tingin ako ng tingin sa oras, pakiramdam ko talaga sobrang bagal ng mga nangyayari sa paligid ko. Like, kapag may ginagawa ko, nagfo-focus ako sa mga bagay, so hindi ko siya tinitingnan or hindi ko napapansin yung oras. Kaya parang nagiging, ay, ang bilis pala lang ng oras. Ay, ang bilis lang pala naman nito gawin.
pero hindi mo naiisip na mahabang oras pala yung inilaan mo dun sa bagay na ginagawa mo nang hindi mo napapansin. Kaya parang pagtingin mo mga hapon na sa orasan, ay lalabas na pala kami, ay malapit na pala kami umuwi. So, nakaka-excited siya tingnan. Pero sometimes kasi, dahil nga may mga boring na time, kasi syempre natatapos namin halimbawa yung mga gawain namin ng sobrang aga sa school and dun sa office. So, nagiging parang nagkakaroon kami ng mahabang oras para sa sarili namin or para makapagpahinga. Pero yung pahinga na yun is parang mas nagiging mabigat yung pakiramdam namin kasi parang nagiging bored kami or parang inaantok yung katawan namin dun sa ginagawa namin. Kasi nga, ayun, hindi kami gumagalaw or parang nakaupo lang, nagpapahinga. Siyempre, kahit sino namang tao, di ba? Ewan ko lang, pero para sa akin, kapag less na gumagalaw ako, mas less na parang tinatamad. Ay, hindi. Pag less na gumagalaw ako, mas lalo akong tinatamad. And kapag kumikilos naman ako, pasensya na po. Pag kumikilos naman ako is, dun ko parang nafe-feel na parang kaya kong tapusin lahat ng gagawin ko. Like para akong nasa time-lapse ito. Halimbawa, time-lapse. So, dami nang nagawa ko sa isang bagay o sa isang araw kung ita-time-lapse ko. Maikling oras lang pala yung nailaan ko dun sa mga gawain na yun kasi mabilis ko silang tinatapos and wala akong pinag-aaksayahan ng ibang bagay. And lahat ng oras ko is may pinatutunguhan. And dun ko lang talaga na-realize na nakaka-enjoy pala kapag sobrang busy? Sobrang busy mo sa buhay. Kasi hindi mo namamalayan na sa sobrang dami mo palang nagawa, may mga bagay ka pala na na-accomplish nang dahil sa sarili mo lang na pagsisikap. Kasi tulad nung ginawa namin nung Values Month sa school na to, marami akong natutunan na kapag pala yung isang grupo may tamang mindset, may pagkakaunawaan and may teamwork talaga na nangyayari and mas more on focus sila sa isang bagay and hindi sila nagtatalo-talo, mas natatapos nila ng maganda yung isang project or isang, alam niyo yun, yung isang programs, ganyan. Kasi when we're planning a programs kasi pala talaga sa mga schools, lalo na kapag meron tayong mga participants na kids or students na maliliit, it's special na parang dapat maglaan tayo ng mga safety para sa kanila kasi para hindi sila mahirapan. Yung mga kids kasi is hindi natin masasabi na mamaya pala sa sobrang pag-enjoy nila nakakapagtulakan na sila, nakakapaghabulan sila, tapos kung saan sila dumadaan, pwede sila madapa. So, 'di ba, kapag meron tayong mga ginagawang safety or mga alam natin mga guidance and regulations, syempre ma-aware lahat, pati yung mga bata na kapag ganun, kailangan nilang sabihin agad sa mga bantay nila or sa mga teachers, lalo na sa mga mas nakakatanda sa kanila para mas magamot agad or magawan agad ng paraan yung mga ganong bagay. Tulad na lang kapag may mga bata na iyak ng iyak, syempre hindi natin alam meron palang sakit or ano yung bata na bawal umiyak ng umiyak. And so, para mapatahan agad natin, kailangan natin siya kausapin or makausap na ano ba nangyari or ano ba yung mga pinagmula nun para mapakalma natin siya. Yung mga simpleng pagtatanong kasi sa mga bata kung okay lang sila or kamusta na sila, ano ba yung mga ginagawa nila sa buhay is nakakatulong sa kanila para mas maging, alam niyo yun, yung mas open sa nararamdaman nila sa tao, yung hindi sila natatakot na patunayan sa iba na kaya nilang mag-reach out. Alam niyo yung makiusap sa iba ng may emosyon or yung may pinapatunayan. Kasi once na yung isang bata is sinasanay mo na hindi nag-open up
ng nararamdaman niya. Puwedeng magkaroon siya ng mga nararamdaman sa sarili niya, like wala namang may gustong makinig, wala naman akong karamay, ganyan. 'Di ba kapag naiisip niyo 'yun parang nada-down kayo. So para iwasan natin yung mga gano'ng bagay na para sa mga bata, mas maganda kung kakausapin natin sila kahit sa simpleng mga bagay o tanong lang kasi using those words, nakakapagparamdam tayo sa kanila ng ano yun, may mga karamay sila sa lahat ng bagay. Nung patapos na talaga 'tong immersion day na 'to, napakalayo pa. Siguro may mga 2 or higit isang linggo pa ata yun nung nalaman namin na last day na namin sa ganitong date. Yung mga bata talaga is sobrang naging malambing sa'min and super malapit. Nagkakaroon ng time na parang sa hapon dapat nakauwi na sila. Iniintay pa talaga nila kaming makauwi or makasakay bago sila umuuwi. Kasi nag-stay sila dun para magkakakwentuhan. Meron pa nga mga time na pinupuntahan nila kami dun sa feeding area para makausap kami. Tapos, mas gusto na nila magstay dun kaysa pumasok ng classroom. Pero, ang dahilan nila, wala naman daw silang ginagawa. Ang rules nun, kapag walang teacher sa classroom, dapat lahat ng students ay nasa loob lang. And bawal sila lumabas kasama namin doon. Maliban na lang kung pinapabasa namin sila doon sa labas, isa-isa or one by one, di ba? Medyo nakakamiss lang din yung mga kakulitan sa lunch break ng mga students kasi halos lahat ng dumaan talaga as in sa harapan namin. Naimik sila ng, "Hi ma'am, hi ma'am Leia." Alam niyo yun, parang ang sarap sa pakiramdam na yung mga bata is sobrang lapit sa inyo and then ganun yung turing sa inyo and walang masabing kahit ano. Yun, napakagandang experience and opportunity nitong mga nangyari sa akin dito sa immersion na to kasi sobrang dami kong tutunan, sobrang dami kong nabaon na lesson sa buhay, and yun, siguro mga friends na rin dumami, and mas na-develop ko pa yung mga kakayahan ko or parang mga hidden talent ko na parang, ay may ganito pala akong kakayahan, like nung nag-hosting ako sa isang program dito sa school, super sarap sa pakiramdam na kayang-kaya ko pala magsalita sa harap ng maraming tao or maraming taong nanonood sa akin. And super sarap talaga sa pakiramdam na yung mga bata is super supportive nila and hindi sila nagpaparamdam sa amin na balewala yung mga sinasabi namin sa harapan kasi nakukuha ko talaga yung mga attention nila, pati teachers at saka yung mga parents ng mga bata, kasi hindi ko alam, siguro nagtiwala lang talaga ako sa sarili ko and that time talaga is muntikan ako malate pero mabuti si God kasi umabot talaga ako and ako yung nag-opening prayer para dun sa program na yon. And napakasarap sa pakiramdam na may na-accomplish akong ganong program and ganong activity sa isang school. Hindi ko yun makakalimutan kasi nagkaroon ako ng contribute sa mga bata. Nagbigay ako ng happiness, nagbigay ako ng memories, nagbigay ako ng lessons, and nag-build ako ng magandang friendships and relationships sa kanila. I really would like to thank Pili Elementary School for accepting us for these big opportunities to work with us. Thank you for watching.